Alam nyo ba, sa lahat ng niluluto ko, ito talaga ang pinakapaborito kong kainin, ang traditional food ng Arabic na kabsa. Kung paano ko ito ginawa, tara samahan niyo ako. So, bale, may 12 kind of powdered spices tayo dito. So, sa powdered spices pa lang, 12 piraso na. Tapos, may mga dry ingredients pa tayo, bali apat. Tapos, ito yung mga rich vegetables na ihahalo natin sa ating gagawing kabsa. At gagamit din tayo dito ng chicken broth. At ito na pala yung carrots natin, kinudkod ko ng pinong-pino para mag-disappear na siya sa rice natin mamaya. At ito pala yung chicken na gagamitin natin. Fresh din yung chicken. Tapos itong basmati rice na binabad natin ng 1 hour. So tara, umpisahan na natin na magluto. Una, sa mainit na kawali, nilagay ko yung coconut oil. Pagkatapos, inilagay ko na yung onion natin na cubes. Malilit na pagka-cubes yung slice natin sa onion. Tapos nilagay ko na rin yung grated carrots. Tapos isinunod ko na yung dry and powdered spices natin. Tapos, ganyan lang, gisa-gisa ng konti. Tapos, bubuhusan natin ito ng ating chicken broth. Kunti lang muna ang ating ilalagay. Yung basta lang hindi siya magtutong or masunog ba. Tapos, ilalagay na natin dito yung ating paboritong spices na dahon ng suha. Pangpatanggal kasi ito ng lansa, lalo na sa manok. Malansa yung manok. Pagkatapos, maglalagay na tayo dito ng asin. At saka naman, ilalagay na natin dito yung ating manok. Igisa lang natin itong mga manok kasama yung mga spices para papasok dito sa loob ng laman ng manok yung mga spices din natin. So, tatakpan natin para pakuluan ng konti. Dito, maglalagay ako ng isang kutsara na tomato paste. Gamit ang sabaw ay tutunawin natin ang tomato paste para mahalo natin sa kasulok-sulukan ng ating manok. Kanina may nakita kayong orange doon sa ingredients natin. So ito yung ginawa ko sa orange, kinuha natin yung zest. Nakakatulong ito para magkaroon ng unique taste yung ating gagawing kabsa. So nandito na lahat ng ingredients, tatakpan lang natin ito at pakuluan ng konti. Pagkatapos ay ating tatanggalin ito dahil ating ilalagay ito sa oven. At para naman hindi mag-dry ang ating chicken ay lalagyan natin ito ng konting sauce. At habang niluluto natin ang chicken sa oven, ay ngayon lulutuin naman natin itong basmati rice natin. Gamit ang naiwang sauce ay inilagay lang natin dito ang ating basmati rice. Tapos pakuluan natin ito sa mahinang-mahinang apoy. At kapag nakita na nating nag-dry na ang ating rice, ay haluin natin ito para hindi magtutong yung sa ilalim. Pagkatapos, tatakpan lang natin ulit at hintayin nating maluto ng tuluyan. At ito na nga, luto na rin ang ating chicken. At pwede na natin itong ipaibabaw sa rice katulad nito at ibuhos na rin yung natirang mga sauce. At dito gagawa tayo ng fish sauce para sa ating kabsa. Gamit ang fresh lime, tomato, onion, garlic, coriander, cumin powder, chili pepper, and paprika, coriander powder, salt. So ito lahat ang ating sauce para sa ating kabsa. Sana magustuhan nyo. Tara, kain po!